Isang malakas na busina ang biglang pumukaw sa mahimbing kong pagtulog. Nilingon ko ang labas ng bintana. Dilim pa rin ang bumabalot sa kalsada, ngunit ramdam ko na ang mabibigat na yabag ng mga pasaherong nagmamadaling bumaba. Manila na. Ang puso ko parang tambol na walang tigil sa pagtibok. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa halo-halong takot at pag-asa. Humugot ako ng malalim na hininga. Manila, narito na ako. Bulong ko sa sarili habang mahigpit kong hawak ang lumang bag na pinaglagyan ko ng kaunting damit at mga pangarap. Ilang oras pa at bumaba na ako sa isang malaking terminal. Ang ingay, ang usok, ang dami ng tao. Para akong nalulunod sa gitna ng dagat na hindi ko alam ang lalim. Sa bawat yabag, nararamdaman ko ang bigat ng pamilyang iniwan ko sa Quezon. Ang bawat sentimo na kikitain ko rito, buhay nila. Pero higit pa roon, naroon ang anino ng nakaraan. Ang mukha ni nanay, ang sakit ng mga mata niya, ang bulungan ng mga tao. Mabilis akong sumakay ng taxi patungo sa address na ibinigay sa akin. Habang papalayo kami sa magulong kalsada, unti-unting lumitaw ang mga matatayog na gusali at malalaking mansyon. Huminto kami sa harap ng isang napakalaking gate na may nakaukit na letra, De La Cruz. Isang malapalasyong bahay, mas malaki pa sa buong barangay namin sa probinsya. Napalunok ako. Paano ako, isang simpleng probinsyana, makakayanan ng ganito? Bumukas ang gate at bumulaga sa akin ang isang matandang babae. Nakatayo sa tabi ng hardin. Matangkad siya, may katabaan, at suot niya ang uniforme ng isang mayordoma. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit at ang mga mata niya ay may kakaibang kinang na tila nagsusuri sa bawat sulok ng aking kaluluwa. "Ikaw ba si Ligaya?" Tanong niya. Ang boses ay matigas at malalim. Tumango ako, bahagyang yumuko. "Opo, ma'am. Ako si Aling Rosa, ang mayordoma rito." Sabi niya, walang-walang ngiti. "Pumasok ka." Sinundan ko siya sa loob ng bahay. Bawat hakbang ko, para akong lumulubog sa isang lugar na hindi ko pag-aari. Ang mga kagamitan, ang mga painting, ang kalinisan ng lahat. Napapaisip ako kung anong buhay mayroon ang mga taong nakatira rito. Sa pagdaan namin sa isang mahabang pasilyo, may nakita akong silid na bahagyang bukas. Sa loob, sa gitna ng malaking kama, nakahiga ang isang batang lalaki. Maputla siya, payat, at nakapikit ang mga mata. Tila hindi humihinga. Kinilabutan ako. Naramdaman ko ang isang kakaibang hapdi sa dibdib ko. Ito ba ang Gabriel na sinasabi sa akin? Rafael pala. "Huwag mong pagkaabalahan niya. Yan," sabi ni Aling Rosa. Tinulak ako. "Sige, dalhin mo ang gamit mo sa kwarto ng mga katulong. Simulan mo na ang trabaho mo." Ngunit hindi ko siya pinansin. Ang mga mata ko ay nakatutok pa rin sa batang lalaki. Pakiramdam ko, may tinatawag sa akin. Nang gabing iyon, matapos akong ipakilala sa ibang katulong at ibigay ang mga gawain ko, hindi ko mapigilang isipin si Rafael. Ang payat niyang katawan, ang maputla niyang labi. Sa hapagkainan, narinig kong pinag-uusapan siya ng ibang katulong. Kawawa naman si Rafael, wala nang pag-asa. Ang sabi, matagal na siyang may sakit at parang lumalala lang. Isang bumubulong na tinig sa loob ko ang nagsasabi, Hindi pa huli ang lahat." Kinabukasan, inatasan akong magbantay at magbigay ng gamot kay Rafael. Kinakabahan ako, ngunit determinado. Pumasok ako sa kanyang silid, dala ang tray ng pagkain at gamot. Ang silid ay malaki, ngunit ang hangin ay mabigat. Umupo ako sa gilid ng kama. "Magandang umaga, Rafael." Bulong ko. Kahit alam kong hindi siya makakaririnig. Dahan-dahan kong kinuha ang baso ng tubig at gamot. Nang akma kong ipapainom, ang kamay ko ay bahagyang dumampi sa kanyang noo. Sa sandaling iyon,
Isang mainit at kuryenteng pakiramdam ang dumaloy mula sa akin patungo sa kanya. Parang may pumitik sa aking mga daliri. Napaurong ako. Nabigla. Tumingin ako kay Rafael. Wala siyang galaw. Pero pakiramdam ko, may nagbago. May munting pulso sa ilalim ng balat niya na mas naramdaman ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang yon o sadyang nangyari. Mabilis kong naalala ang nanay ko, ang mga kwento ng lola ko tungkol sa kakayahan ni nanay, ang mga pagsubok niya sa baryo, ang takot na bumalot sa amin nang dahil sa kapangyarihan na hindi maintindihan ng iba. Pinigilan ko ang sarili kong lumapit ulit sa takot na baka ako rin. Ngunit may isang bahagi sa akin ang nagsasabi, subukan mo ulit. Kailangan niya. Dahan-dahan kong muling nilapit ang kamay ko, nanginginig. Bahagya kong idinampi ang dulo ng aking mga daliri sa manipis niyang pulso. Hindi na kuryente, kundi isang banayad na init. Unti-unti, pakiramdam ko ay may bumubuo. Isang daloy ng enerhiya na dumadaan mula sa akin at sumisipsip sa kanya. Naramdaman ko ang paghina ng sarili kong lakas habang tila may bumubuhay sa kanya. Isang ilaw. Isang maliit na ilaw ang nakita ko sa aking isipan. Pumupunta sa kanya. Isang pagbulong ng hangin sa aking tainga. Gamitin mo. At doon, unti-unting, bahagyang gumalaw ang mga labi ni Rafael. Isang napakaliit na paggalaw, parang isang hikbi. Pero nakita ko. Nagulat ako. Hindi ko na napansin ang hawak kong baso ng tubig. Anong ginagawa mo riyan? Isang matalim na tinig ang pumunit sa katahimikan. Napatalon ako sa gulat. Nakatayo sa pintuan si Aling Rosa. Nakakunot ang noo. Ang mga mata niya tila nagliliyab sa galit. Ang hawak kong baso ay nahulog, basag sa sahig, at kumalat ang tubig. Aling Rosa, nagbibigay lang po ako ng gamot. Nautal kong sagot habang ang puso ko ay humahampas. Pero ang mga mata niya ay hindi nakatingin sa basag na baso. Nakatutok yun sa akin. Pagkatapos ay bumaba sa kamay ko na nakadampi pa rin kay Rafael. Ang mga labi niya ay bahagyang nakabukas. Tila may sasabihin. Hindi galit, kundi gulat. At pagkatapos ay bumalik sa galit, mas matindi pa. Ano yang ginagawa mo sa bata, ha? Sigaw niya. Ang boses ay mababa, pero puno ng pananakot. Lumayo ka riyan. Mabilis akong bumitaw. Parang napaso. Ang takot na matagal kong ibinaon sa puso ko ay muling bumalik. Ang mga alaala ng mga mata ng mga taong nagalit kay nanay ay umugong sa aking isipan. Habang nagmamadali akong lumayo sa kama, muling gumalaw si Rafael, isang munting pagngiwi sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Nakita ko ang isang bahagyang pamumula sa kanyang pisngi na kanina'y putlang-putla. Ngunit ang mga mata ni Aling Rosa ay hindi iyon nakita. Ang tanging nakita niya ay ang takot sa aking mukha at ang basag na baso sa sahig. Ang kanyang tingin ay bumalik sa akin, puno ng pagdududa at pagbabanta. Habang si Rafael ay nakatulog ng mas mahimbing, tila pinagkalooban ng isang panandaliang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Kinabukasan, parang may nagbago. Hindi ko masabi kung ano, pero pakiramdam ko ay may mas gumaan sa hangin ng silid ni Rafael. Mas tahimik ang kanyang paghinga, at ang kulay ng kanyang labi ay hindi na gaanong maputla. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari kahapon, ang kuryenteng dumaloy at ang pagdilat ng mata ni Rafael. Pero hindi ko kaya. Parang tinatanong ako ng konsensya ko. Maaga akong nagpunta sa silid ni Rafael, dala ang almusal niya. Binati niya ako ng isang matamlay na magandang umaga. Ang boses niya ay mahina pa rin, pero may kaunting buhay. Nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita ng matino. Gusto mo bang basahan kita ng kwento, Rafael? Tanong ko. Sinisikap kalimutan ang takot ko. Tumango siya. Ang mga mata niya ay bahagyang kumikislap.
Kinuha ko ang isang lumang libro ng mga pabula na nakita ko sa tabi ng kama niya. Binasa ko ang kwento ng isang ibon na nawawalan ng pakpak, ngunit nakahanap ng paraan upang lumipad sa tulong ng isang kakaibang bulaklak. Habang nagbabasa ako, ramdam ko ang pagiging kalmado niya. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, tila nakikinig ng buong puso. Pagkatapos ng kwento, ngumiti siya. Isang napakagaan na ngiti, ngunit sapat na para magpainit sa puso ko. Maganda, bulong niya. Araw-araw, ganito ang aming ritual. Nagbabasa ako, nagkukwento, o kumakanta ng mga awit mula sa probinsya. Unti-unting gumanda ang kalagayan ni Rafael. Nagsimula siyang kumain ng mas maayos, mas mahimbing matulog. Minsan, kahit hindi ko sinasadya, dumadampi ang kamay ko sa kanya at sa bawat pagdampi, pakiramdam ko ay may kapayapaan na bumabalot sa kanya. At sa akin, nagsimula rin siyang maglakad-lakad. Una ay nakakapit lang sa akin o sa gilid ng kama. Ang mga unang hakbang niya ay nanginginig, ngunit sa bawat araw, nagiging mas matatag siya. Ang mga mata niya, na dati walang buhay, ay unti-unting napupuno ng kislap. Ang tanging problema ay ang mabilis niyang paghingal. Isang hapon, nakita ko si Don Mateo na nakatanaw mula sa gilid ng pinto ng silid ni Rafael. Ang tingin niya ay nakatuon sa kanyang anak, na ngayon ay nakaupo sa balkonahe, kasama ako, at nakangiting nakikinig sa mga kwento ko. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero nakikita ko sa kanyang mukha ang isang bahid ng pag-asa. Ngunit mayroon pa ring pagdududa, tila hindi pa rin siya lubos na naniniwala. "Kumusta si Rafael ka, Ligaya?" Tanong niya isang araw habang naglilinis ako sa sala. Nagulat ako sa kanyang boses. "Sir, mas malakas na po siya. Nakakakain na po ng maayos at mas mahimbing na po ang tulog niya." Tumango siya, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Masarap sa pakiramdam na makita siyang ganoon. Bulong niya, na tila sa sarili lang niya sinasabi. Pero kailangan pa rin natin ng mga sagot mula sa mga doktor. Hindi ito maaaring basta-basta na lang. Naiintindihan ko. Sanay si Don Mateo sa siyensya, sa mga bagay na may paliwanag. Ang nangyayari kay Rafael, hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Alam ko, dahil sa tuwing may bisita silang doktor, ang tanging sinasabi nila ay isang himala. Habang mas lumalakas si Rafael, mas lumalalim naman ang galit ni Aling Rosa. Hindi siya direktang umaatake, kundi sa mga pasaring, sa mga bulong-bulungan, sa iba pang katulong-ang. Napakaswerte naman ni Ligaya. Kaunting galaw lang, malapit na siya sa pera ng mga De La Cruz. Ano kaya ang sikreto ng probinsyana? Baka may kababalaghan. Masakit. Ramdam ko ang mga tingin at bulong nila. Pero masaya ako na gumagaling si Rafael. Para sa kanya, kakayanin ko ang lahat. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Rafael na mag-ayos ng kanyang mga laruan, bigla siyang nagsalita. "Ligaya, bakit ka nagstay?" Nagulat ako sa tanong niya. "Dahil kailangan mo ako, Rafael." Sagot ko, hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti siya. "Salamat, Ligaya. Pakiramdam ko, lumalakas ako kapag nandyan ka." Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa akin. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang takot, ang galit ni Aling Rosa, at ang pagdududa ni Don Mateo. Ang tanging mahalaga ay si Rafael. Pagkatapos kong patulugin si Rafael, bago ako umalis sa kanyang silid, nilapitan ko ang kama niya. Maingat kong hinimas ang kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ulit ang banayad na enerhiya. Mas malakas ngayon, hindi na kuryente, kundi isang mainit at nakapapawing pagod na daloy. Pakiramdam ko, nagkakaisa ang aming puso. "Gumaling ka, Rafael." Bulong ko. "Gumaling ka." Paglabas ko ng silid, dahan-dahan kong isinara ang pinto. Ngunit bago ko tuluyang maisara, narinig ko ang mahina at garalgal na boses ni Aling Rosa
Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, sa isang madilim na sulok kung saan may telepono, nagsasalita siya ng pabulong, pero sapat na lakas para marinig ko ang ilang salita. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali ngayon. Ang bata, lumalakas. Hindi dapat ito mangyari. Wala na tayong oras. Kailangan mong kumilos. Kinabahan ako. Sino ang kausap niya? Anong ibig niyang sabihin sa hindi dapat ito mangyari? At bakit pakiramdam ko tungkol iyon kay Rafael? Nagmamadali akong lumakad palayo. Ang puso ko ay muling humahampas ng malakas at isang masamang kutob ang bumalot sa akin, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang bumulabog sa akin mula sa malalim na pagtulog. Kinilabutan ako. Mabilis akong bumangon at nagmamadaling umakyat. Ang tanging nasa isip ko ay si Rafael. Para sa akin, ang bawat ingay ay senyales ng panganib. Bawat katahimikan ay nagtatago ng takot. Pagdating ko sa silid ni Rafael, naroon na si Ligaya at ang ilan sa mga katulong nagkakagulo. Si Rafael, nakahiga sa kama, ay nangangatal. Ang kanyang mga labi ay kulay ube at ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap na hirap. Mas malala ito kaysa sa dati. Ang pakiramdam ko ay parang may bumalot sa aking puso. Pinipiga. Tumawag na kayo ng doktor. Sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig sa takot at galit. Ngayon na. Agad na dumating ang isang koponan ng mga doktor. Puno sila ng gamit at ang mga mukha nila ay seryoso. Sinimulan nilang suriin si Rafael. Ang mga kagamitan ay nagpipingas at tumutunog sa buong silid. Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang paghina ng aking pag-asa. Nakita ko si Ligaya sa isang sulok, nakatanaw kay Rafael. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala. Gusto kong lumapit sa kanya, tanungin kung ano ang nangyayari. Ngunit ang aking isip ay balot ng takot para sa aking anak. Hindi ko maintindihan. Bakit? Kakagaling lang niya. Lumalakas siya. Wala kaming makitang lohikal na paliwanag, Don Mateo. Sabi ng Chief of Internal Medicine, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Ang mga sintomas ay malubha at mabilis na bumababa ang oxygen level niya. Hindi namin alam kung anong nangyari. Napaupo ako sa gilid ng kama. Pinipilit hawakan ng kamay ni Rafael, ngunit napakalamig. Parang isang bangkay. Ang utak ko ay tumatakbo ng mabilis. Naghahanap ng sagot. May mali. May labis na mali rito. Sir, may kakaiba po, bulong ni Ligaya lumapit sa akin. Parang may nakita akong bumubulong si Aling Rosa sa telepono kahapon. Tungkol sa, Ligaya, wala nang oras para dyan. Sigaw ko, ang takot ay nagiging galit. Hayaan mo ang mga doktor. Kung may magagawa ka, sabihin mo. Ngunit bago pa siya makasagot, isang nakakabingi na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang machine na sumusukat sa tibok ng puso ni Rafael ay nagbigay ng isang mahabang tunog, senyales ng isang tuldok. Isang mahabang tunog na nagsasabing, wala na. Nagsimulang magmadali ang mga doktor. CPR, defibrillator, ngunit wala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkadismaya. Don Mateo, I'm so sorry, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay malungkot. Ginawa namin ang lahat. Wala na si Rafael. Hindi. Hindi totoo. Hindi totoo ito. Bumagsak ang mundo ko. Ang aking Rafael. Ang aking anak. Ang tanging iniisip ko ay ang malalaking plano para sa kanya. Ang kinabukasan na pinapangarap ko para sa kanya. Ngayon, ang lahat ay gumuho. Ang aking pamilya, ang aking pangalan, ang aking kapalaran. Wala na. Naramdaman ko ang mga luha na bumuhos sa aking pisngi. Ang sakit ay parang kutsilyo na bumubutas sa aking dibdib. Sumigaw ako. Isang tahimik na sigaw ng isang ama na nawalan ng anak. Sa gitna ng aking kalungkutan,
Nakita ko si Ligaya. Nanginginig siya. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Ngunit sa halip na umalis, dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Rafael. Nagsisikap si Aling Rosa na pigilan siya. Hawak ang braso niya. Huwag! Bawal lumapit. Patay na siya! Sigaw ni Aling Rosa. Ngunit si Ligaya, na sa akin ay isang hamak na katulong, ay mayroong hindi pangkaraniwang lakas. Itinulak niya si Aling Rosa. Hindi siya nakinig. Sa gitna ng kaguluhan, ng aking kalungkutan, at ng pagkabigla ng mga doktor, lumapit siya kay Rafael. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng isang panalangin. Isang tahimik na dasal. Naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit mayroong isang kakaibang init na nagmumula sa kamay ni Ligaya. Ano yan? Bulong ng isang doktor. Tila hindi makapaniwala. Narinig ko ang isang mahina, ngunit malinaw na beep. Isang tunog mula sa machine ng tibok ng puso. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Nagulat ang lahat. Ang mga mata ko ay lumaki sa pagtataka. Ang machine, na kanina'y tahimik, ay muling nagbibigay ng signal. Isang mahinang, ngunit regular na beep, beep, beep. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng silid, dahan-dahan, unti-unting, iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Diretsong nakatingin kay Ligaya. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka, ngunit mayroon ding isang munting ng ngiti. Ang silid ay puno ng katahimikan na sinundan ng kaguluhan. Mula sa mahabang, nakakabinging beep ng makina ay naging mabilis at malakas na tibok. Nagulantang ang mga doktor. Nagmadali silang lumapit kay Rafael, sinuri siya ng paulit-ulit. Si Don Mateo, na kanina'y gumuho, ay nakatayo na ngayon. Ang mga mata niya'y nanlalaki. Nakatitig sa anak niyang muling humihinga. Ako, nananatili sa tabi ni Rafael, ay tulala. Ang kamay ko ay nakadampi pa rin sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang mahina, ngunit matatag na tibok ng kanyang puso. Isang luha ang bumuhos mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng kaginhawaan at matinding pagkabigla. Pipano? Bulong ng isang doktor. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi ito maaaring mangyari. Sa loob ng ilang minuto, wala na siyang pulso. Ngunit si Rafael unti-unting ay nagkamalay ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin at isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ligaya? Bulong niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw. Sa mga sandaling iyon, parang may kung anong liwanag ang bumalot sa akin. Ngunit kasabay nito, isang malamig na presensya ang naramdaman ko. Lumiko ako. Si Aling Rosa, nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay balot ng takot at galit. Ang mga mata niya ay parang nagliliyab, nakatitig sa akin ng may pagdududa, tila nakakita ng multo. Diablo, bulong niya, na sapat lamang para marinig ko. May masamang espiritu yan. Hindi na nagtagal, kumalat ang balita. Isang himala ang nangyari sa anak ng mga De La Cruz. Ito ang headline ng bawat pahayagan, ang pinag-uusapan sa bawat balita. Ako, si Ligaya, ang simpleng katulong mula Quezon, ay biglang naging sentro ng atensyon. Tinawag akong ang anghel ng De La Cruz, ang milagrong dalaga. Ngunit kasabay ng papuri ay ang mga bulong-bulungan na mas pinatatag ni Aling Rosa. Kumalat ang kwento na isa akong mangkukulam na ginamit ko ang kapangyarihan ko para balikan si Rafael sa mga patay. Ang mga bisita ni Don Mateo ay nagsimulang tumingin sa akin ng may pagtataka, pagdududa, at kung minsan ay takot. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang dalawang katulong na nagbubulungan. Narinig mo ba? Ang nanay daw ni Ligaya.
Mangkukulam din, kaya raw siguro namatay. Nako, baka bigyan tayo ng sumpa niyan. Napalingon ako. Ang puso ko ay kumirot. Ang mga salita nila ay parang kutsilyong tumutusok sa aking nakaraan. Ang takot na naranasan ni nanay, ang aking takot ay muling bumalik. Gusto kong sumigaw, umiyak, ipagtanggol ang sarili ko, pero nanatili akong tahimim. Wala akong magagawa, maging si Don Mateo. Bagaman tila nagpapakita ng pasasalamat, ay hindi pa rin nagtitiwala ng lubusan. Madalas siyang nakikipag-usap sa mga doktor sa telepono. Pinipilit silang bigyan siya ng paliwanag. Sa tuwing nakikita ko siya, nakikita ko ang labis na pagkabahala. Pinayagan niya akong magbantay kay Rafael. Ngunit may utos siyang walang dapat maging kontak sa akin. Isang araw, habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Rafael, nakatingin sa labas ng bintana, kumatok ang pintuan. Isang sulat. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ito. Hindi ito ordinaryong sulat. Nakasulat ito sa isang lumang papel, gamit ang isang tinta na parang dugo at ang sulat kamay ay magulo. May nakaguhit din na isang kakaibang simbolo na sa pagkabata ko ay nakita ko na rin kay nanay. Isang simbolong itinuturing na masama sa aming baryo. Umalis ka sa bahay na ito, Ligaya. Ang kapalaran ng iyong ina ay magiging iyo rin. Huwag mong lokohin ang mga De la Cruz sa iyong itim na mahika. Kung hindi, ikaw mismo ang magdurusa. Napakasakit. Ang bawat salita ay tumago sa puso ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Bumalik ang takot na matagal kong ibinaon. Sino ang nagpadala nito? Si Aling Rosa o may iba pa? Ngunit ang higit na nakakatakot ay ang pagbanggit sa aking ina. Ibig sabihin, may nakakaalam sa nakaraan ko. Pumikit ako ng mahigpit, sinubukang pigilan ang mga luha. Ang mga alaala ng mga mata ng mga taong nagalit kay nanay, ang kanilang mga sigaw, ay umugong sa aking isipan. Pakiramdam ko, muli akong hinahabol ng mga multo ng nakaraan at sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Ang muling pagtibok ng puso ni Rafael ay isang himala. Walang duda. Ngunit bilang isang negosyante at isang ama na sanay sa luhika, hindi ko ito matanggap ng basta-basta. Isang bahagi ng aking isip ay nagsasabing, may mali. Hindi ito natural. Ang isa naman ay sumisigaw, salamat, salamat, sa kung sino man ang nagligtas sa aking anak. Kailangan kong malaman. Kailangan kong maunawaan. Matapos ang insidente, mas lumakas ng bahagya si Rafael. Ngunit ang kanyang kondisyon ay nananatiling misteryo. Ang mga doktor ay walang maibigay na paliwanag. Puro milagro ang kanilang sinasabi. Ngunit ako, Don Mateo de la Cruz, ay hindi naniniwala sa basta-bastang milagro. Sinimulan kong suriin ang lahat. Nag-utos ako sa mga katulong na ipasa sa akin ang lahat ng medical records ni Rafael mula pa noong sanggol siya. Bawat reseta, bawat diagnosis. Pinabalik ko rin ang mga lumang samples ng dugo at tissue na naitago sa laboratorio. Sa aking pag-aaral, may napansin akong kakaiba. May mga inconsistencies sa mga resulta ng test. Ang isang uri ng rare disease na kanilang sinasabing mayroon si Rafael ay hindi lumalabas sa lahat ng samples. May mga panahon na tila biglang gumagaling siya at pagkatapos ay bumabalik ang sakit. Parang isang cycle. Kasabay nito, napapansin ko rin ang kakaibang kilos ni Aling Rosa. Mas lalo siyang naging tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakamasid, lalo na kay Ligaya. May mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakikipag-usap sa telepono sa madilim na sulok. Ang boses niya ay bulong-bulong at balisa. Naalala ko ang sinabi ni Ligaya bago muling mamatay si Rafael. Kung totoo ang hinala ko, nasa panganib si Rafael. Isang umaga, habang nasa silid ako ni Rafael,
Pinilit ni Aling Rosa na paalisin si Ligaya. Ligaya, may kailangan kang gawin sa hardin. Ako na ang bahala kay Rafael. Sabi niya, ang tono ay may awtoridad. Ngunit nagulat ako nang biglang kumilos si Rafael. Ayoko. Gusto ko si Ligaya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay may halong inis. Hindi pa siya ganoon kalakas, pero ang pagtutol niya ay matindi. Ligaya, huwag kang aalis. Namangha ako. Sa loob ng maraming taon, si Rafael ay isang sunod-sunuran. Walang sariling desisyon. Ngayon, lumalaban siya dahil kay Ligaya. Narinig mo si Rafael, Aling Rosa. Sabi ko, ang boses ko ay matigas. Hayaan mo si Ligaya rito, may iba kang gagawin. Umalis si Aling Rosa na may halong galit at pagtataka sa kanyang mukha. Sa loob ng ilang araw, mas lalo kong inoobserbahan si Ligaya. Hindi siya katulad ng ibang katulong. May kakaiba sa kanya. Hindi lang sa paraan ng kanyang pag-aalaga kay Rafael, kundi sa mismong presensya niya. May kapayapaan siyang dala. Isang aura na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, nagkaroon ng bangungot si Rafael. Nagsisigaw siya sa kanyang pagtulog, umiiyak. Mabilis akong pumasok sa silid niya, kasama si Ligaya. Nanginginig si Rafael. Lumapit si Ligaya, hinimas ang kanyang buhok at bumulong ng isang kanta sa kanya. Isang awit mula sa probinsya, simple at malambing. Unti-unting kumalma si Rafael. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal at sa ilang sandali, nakatulog siya ng mahimbing. Nakita ko ang kakaibang ngiti sa labi ni Ligaya. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Sa sandaling iyon, alam kong hindi siya karaniwan at lalo kong naisip, paano kung totoo ang mga himala at si Ligaya ang instrumento nito. Kinabukasan, kinausap ko ang aking pinagkakatiwalaang imbestigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa mga taong pumapasok at lumalabas sa bahay na ito sa nakalipas na 10 taon. Lahat ng supplier ng pagkain, lahat ng bisita, lahat ng naging empleyado, at higit sa lahat, gusto kong suriin ang lahat ng gamot at pagkain na ibinibigay kay Rafael. Makalipas ang ilang araw, dumating ang unang ulat. May nakitang trace ng isang uri ng slow-acting toxin sa ilang lumang supply ng pagkain na ibinibigay kay Rafael. Isang toxin na mahirap matukoy at maaaring sanhi ng unti-unting paghina ng katawan. Ang supplier ay isang maliit na kumpanya na matagal nang hindi ko nakikipag-ugnayan. Ngunit ang mas nagpagulat sa akin, ang nakasulat sa report. Ang supplier na ito ay dating pinamahalaan ng isang kamag-anak ni Aling Rosa at nakipag-ugnayan sa kanya bago pa man siya maging mayordoma. Ito. Napatulala ako. Si Aling Rosa, ang matapat kong mayordoma, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng matagal, hindi maaari. Ngunit ang ebidensya, napahawak ako sa aking ulo. Ang anino ng duda ay naging isang napakalaking halimaw na bumabalot sa buong mansyon. Isang malamig na takot ang gumapang sa akin. Hindi lang si Rafael ang nasa panganib. Lahat kami. Ang lamig ng gabi ay lumalago sa aking balat. Ngunit mas matindi pa ang lamig na naramdaman ko sa aking kalooban. Si Aling Rosa, ang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng maraming taon. Ang pag-iisip na siya ang nasa likod ng pagkalason kay Rafael ay nagdulot ng matinding pagkabigla at galit sa akin. Nasa library ako, nakaupo sa aking swivel chair. Ang report ng investigador ay nasa aking harapan. Ang pangalan ng supplier, ang mga petsa, at ang koneksyon kay Aling Rosa. Lahat ay malinaw. Hindi na ito haka-haka. Ito ay katotohanan. Nagpasya akong harapin siya. Ngayon na. Pinatawag ko si Aling Rosa sa aking library. Dumating siya, ang kanyang mukha ay kalmado. Tulad ng dati, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Siguro nararamdaman niya ang malamig na hangin na biglang bumalot sa silid.
Aling Rosa, panimula ko. Pinilit kong panatilihing kalmado ang aking boses. May gusto akong ipakita sa iyo. Inilahad ko sa kanya ang report. Nakita ko ang biglang paglaki ng kanyang mga mata, ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi niya inaasahan ito. Ano yan, Don Mateo? Hindi ko po maintindihan, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay tila nauutal. Hindi mo maintindihan? Tanong ko. Ngayon ay may bahid na ng galit ang aking boses. Ang supplier na ito may koneksyon sa'yo at ang pagkain na galing sa kanila may trace ng lason na unti-unting pumapatay sa aking anak. Hindi mo talaga maintindihan, Aling Rosa? Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging putlang-putla. Hindi po. Wala po akong alam dyan. May nagpaplano lang po sa akin. Sino? Sigaw ko. Tumayo ako at pinalo ang mesa. Sabihin mo sa akin, sino ang gumagawa nito? Lumuhod si Aling Rosa, umiiyak, at nagmamakaawa. Patawarin niyo po ako, Don Mateo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po ginusto to. Napilitan lang po ako. Napilitan? Nalasunin ang anak ko? May nag-utos po sa akin, bulong niya. Halos hindi ko na marinig. Si Tita Cecilia, ang kapatid po ng yumaong asawa niyo. Siya po ang nag-utos sa akin. Galit po siya sa inyo. Gusto niya pong maangkin ang lahat ng ari-arian niyo. Kaya gusto niyang mawala si Rafael. Parang gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Si Cecilia, ang kapatid ng aking asawa, ang aking bayaw. Hindi ko akalain. Matagal na kaming hindi nag-uusap, ngunit hindi ko inakala na kayang niyang gawin ito. Biglang may naririnig akong kalabog sa pintuan. Bahagyang bumukas ang pinto. Nakita ko si Ligaya, nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Mukhang narinig niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Aling Rosa na umiiyak sa sahig. Ligaya, bulong ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, isang eleganteng boses ang umalingaw-ngaw sa pintuan. Tama ang narinig mo, Ligaya. Napalingon kami. Nakatayo si Tita Cecilia sa pintuan, nakangiti ng mapanukso. May suot siyang isang mamahaling damit at ang kanyang mukha ay kalmado, tila walang kasalanan. Ang kanyang presensya ay parang yelo, malamig at mapanganib. Cecilia, bulong ko, ang galit ay bumabalot sa akin. Napakagulo naman pala rito, sabi niya, naglalakad papasok, na para bang siya ang may-ari ng mansyon. Pero huwag kang mag-alala, Don Mateo. Aayusin ko ang lahat. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Aling Rosa na nakaluhod. At ikaw, Rosa, napakabagal mo talaga. Kailangan pa bang umabot sa ganito? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sa tingin mo ba, basta na lang akong susuko? Sa tingin mo ba, hahayaan ko lang na mawala ang dapat ay akin? Hindi mo kukunin ang kahit na ano. Sigaw ko. Ngumiti siya ng nakakaloko. Naku, Don Mateo, naubusan na kayo ng lakas. Ang batas ay nasa panig ko. May kasunduan tayo, hindi ba? Kung walang tagapagmana, ako ang susunod na magmamay-ari. At ngayon, si Liligaya na itong tinutukoy mo na milagro ay isa ng mangkukulam sa mata ng publiko. Sino ang maniniwala sa iyo? Nagtatakip ng bibig si Ligaya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Alam ko ang iniisip niya, ang kwento ng kanyang nanay. Wala kang makukuha sa amin. Sigaw ko, pero alam kong wala akong magawa. Ang batas ay nasa panig niya. Ngumiti si Tita Cecilia. Naku, Don Mateo, maling-mali ka. Ang lahat ay nasa aking kamay, pati ang milagro na ito ni Ligaya. Gagamitin ko rin ang iyong kakayahan, Ligaya, para sa sarili kong kapakinabangan. Pagkatapos noon,
Tumalikod siya at naglakad palabas, tila walang nangyari. Paalam, Don Mateo, at sa'yo ligaya. Maligayang pagdating sa aming pamilya. Hindi ka na aalis dito. Bilang aking alipin. Nagulantang ako. Hindi lang siya gustong kunin ang aking ari-arian. Gusto rin niyang kontrolin si Ligaya at ang kanyang kakayahan. Ang lahat ay nakaplano na pala. At kaming lahat ay nasa bitag niya. Si Ligaya, na sa aking hinala, ay makapagpapagaling kay Rafael, ay ngayon nasa panganib din. Ang bawat salita ni Tita Cecilia ay parang matutulis na tinik na tumusok sa aking puso. Ang pakiramdam na ako'y isang biktima, isang kasangkapan, ay muling nagbalik. Higit sa lahat, ang takot na sinasabi ni Nanay, ang kanyang kwento, ay parang bumabalot sa akin ngayon. Hindi lang ako ang nasa panganib, kundi pati na rin si Rafael, si Don Mateo, at ang buong pamilya de la Cruz. Kinabukasan ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi na lang ako ang anghel na nagligtas kay Rafael. Ngayon, ako ay isang mangkukulam, isang kasabwat sa pagtatangka sa buhay ni Rafael. Si Tita Cecilia, gamit ang kanyang koneksyon at pera, ay naglabas ng mga ebidensya, mga pekeng larawan, mga maling pahayag ng mga taong kanyang sinuhulan. Ang sulat na natanggap ko, ginawa niyang parang ako ang nagpadala, bilang banta. Ilang oras lang, dumating ang mga pulis. Nakita ko ang kanilang mga mukha, puno ng pagdududa at paghatol. Hinawakan nila ako, pinusasan. Kailangan naming ikaw ay dalhin sa istasyon. Binibini Ligaya, sabi ng isang pulis. Ang boses niya ay walang emosyon. May mga seryosong akusasyon laban sa'yo. Sa paglabas ko ng mansyon, bumungad sa akin ang napakaraming tao. Mga mamamahayag, mga kapitbahay, mga taong hindi ko kilala. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat na tumatama sa akin. Ang bawat bulong, bawat sumpa ay parang martilyong humahampas sa aking kaluluwa. Mangkukulam, patsismis, bitay. Ang mga salitang yon ay parang eko ng nakaraan, ng mga sigaw na narinig ko sa aking pagkabata nang akusahan nila ang aking nanay. Ngayon, ako naman. Ang sakit ay hindi mailarawan. Nakita ko si Don Mateo, nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla, ngunit wala siyang magawa. Pinipilit niyang lumapit, ngunit hinarangan siya ng mga gwardya ni Tita Cecilia. Si Rafael, na kasama niya, ay umiiyak. Ligaya! Wag po! Hindi totoo yan! Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig, pero wala siyang lakas. Ang kanyang mga hakbang ay mahina pa rin. Wala kayong magagawa, Don Mateo, sabi ni Tita Cecilia, lumapit sa kanila. Ang batas ay nasa panig ko, at ngayon, ang publiko ay galit kay Ligaya. Dinala ako sa presinto. Ang selyo ng selda ay parang selyo ng aking kapalaran. Malamig, madilim, at puno ng kawalan ng pag-asa. Umupo ako sa sahig. Ang aking mga kamay nakabaluktot sa aking mga tuhod. Naisip ko si Nanay, ang kanyang mga mata, ang kanyang pagiging inosente, ngunit hindi siya pinaniwalaan. At ngayon, ako, pakiramdam ko, muli kaming binawi ng kapalaran. Wala ng pag-asa. Bulong ko sa sarili, ang aking mga luha ay umaagos. Matatapos din ako, tulad ni Nanay. Nawawalan ako ng lakas. Ang kakayahan na aking tinatago, ang aking regalo, ay ngayon ang aking sumpa. Ano ang silbi ng pagtulong kong sa huli? Ito rin ang papatay sa akin. Ang lahat ng pangarap ko, ang pangarap para sa aking pamilya, ay gumuho na. Sa kadiliman ng selda, ang tanging tunog ay ang aking hikbi. Ang lahat ay nawala. Ang aking pag-asa, ang aking kalayaan, ang aking dangal. Pinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ang kadiliman na lamunin ako. Ngunit sa likod ng aking mga talukap
Biglang lumitaw ang isang larawan. Isang matandang babae, ang mga mata niya ay parang sa nanay ko. Nakangiti siya, at sa kanyang kamay, may hawak siyang isang kakaibang simbolo. Ang parehong simbolo na nakita ko sa sulat. Ngunit ngayon, ay hindi ito mukhang masama. Mukha itong proteksyon, isang ilaw. Isang maliit na ilaw ang biglang sumilay sa aking isipan. Ano ito? Isang panaginip? O isang alaala na matagal nang nakabaon? Ang lamig ng sahig ng selda ay lumalagos sa aking mga buto. Ngunit ang larawang lumitaw sa aking isipan ay nagbigay sa akin ng kakaibang init. Ang matandang babae, ang simbolo, ang mga kwentong madalas ikwento ni nanay noong bata pa ako. Mga kwentong itinuturing kong pantasya. Ngunit ngayon, bigla itong nagkaroon ng kahulugan. Naalala ko ang sabi ni nanay, ligaya, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay isang regalo mula sa ating mga ninuno. Huwag kang matakot. Gamitin mo ito para sa kabutihan. Palagi niyang sinasabi na galing kami sa isang espesyal na lahi, ngunit hindi niya kailanman ipinaliwanag ng detalyado. Matapos ang trahedya sa kanya, pinilit kong kalimutan ang lahat ng ito, ibinaon ang mga alaala. Ngayon, sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, muling bumalik ang mga alaala. Ang simbolo. Hindi ito buwa, hindi ito masama. Ito ay isang marka. Sa mansyon ng mga De La Cruz, balot ng pagkabigla at galit si Don Mateo. Nakita niya ang pagdakip kay Ligaya, ang pag-iyak ni Rafael, at ang mapanuksong na ngiti ni Tita Cecilia. Hindi niya matanggap na natatalo siya sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang pamilya. Hindi maari. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang nakaupo sa library, balot ng gulo. Ang kanyang mata ay napako sa isang lumang istante ng libro na matagal nang hindi niya pinapansin, puno ng mga lumang dokumento ng pamilya. Sa kanyang paghahanap ng anumang paraan para maipagtanggol si Ligaya, kinuha niya ang isang may alikabok na kahon na nakalagay sa likod ng mga lumang libro. Sa loob ng kahon ay may isang lumang journal, nakabalot sa isang marangyang balat na may kakaibang disenyo. Ang disenyo ay halos kapareho ng simbolong nakita ko sa sulat at sa aking isipan. Ang journal ay isang talaarawan ng isang matandang babae, isang miyembro ng Pamilya de la Cruz na matagal nang nakalimutan. Sa mga pahina ng journal, nakasulat ang kwento ng lahi ng mga tagapagpagaling, isang sangay ng Pamilya de la Cruz na pinagkalooban ng kakaibang abilidad na magpagaling sa pamamagitan ng pagdampi at panalangin. Ngunit ang kanilang kakayahan ay itinuring na sumpa, isang itim na mahika, kaya sila ay itinatwa at itinaboy mula sa pangunahing linya ng pamilya. Ang matandang babae, ang may-ari ng journal, ay nagsulat tungkol sa kanyang anak na babae na lumikas sa isang liblib na probinsya para magtago. Dala-dala ang kakaibang regalo na ito. Quezon. Doon, sa huling pahina, nakaguhit ang isang larawan ng isang babae. Ang mga mata niya, halos kapareho ng kay nanay. At sa kanyang kwelyo, nakasabit ang isang kwintas na may parehong simbolo. Ligaya! Bulong ni Don Mateo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Naintindihan niya ngayon ang lahat. Ang kakayahan ni Ligaya ay hindi sumpa, kundi isang regalo, at ito ay bahagi ng kanyang dugo ng mga De La Cruz. Sa kulungan, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas, hindi pisikal, kundi mental. Ang larawang yon, ang simbolo, ang mga kwento ni nanay. Lahat ay parang nagbigay sa akin ng bagong lakas. Alam kong hindi ako masama. Alam kong hindi masama si nanay. Biglang bumukas ang pintuan ng selda. Pumasok si Don Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng matinding emosyon, gulat, pagsisisi, at pag-asa. May hawak siyang isang lumang journal. Ligaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig.
Nalaman ko na ang lahat. Hindi ka mangkukulam. Ikaw. Ikaw ay bahagi ng aming pamilya. Ikaw ay mula sa isang sinaunang linya ng De La Cruz, ang lahi ng mga tagapagpagaling. Ipinakita niya sa akin ang journal, ang larawan, ang simbolo. Sa bawat pahina na binabasa ko, pakiramdam ko ay may bumubukas sa aking kalooban. Ang lahat ng takot ko, ang lahat ng pagdududa ay unti-unting nawala. Ang nanay mo, ang iyong ina, ay isang De La Cruz, sabi niya. Pinag-aralan ko na ang lahat. May koneksyon kayo kay Rafael. Mayroong isang natatanging kapangyarihan sa inyong dugo na kayang magpagaling. Hindi ka sumpa. Ikaw ay isang biyaya. Ang luha ay muling umagos mula sa aking mga mata. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan, ng pag-unawa, ng pagtanggap. Hindi ako nag-iisa. Hindi masama ang aking regalo. Ito ay isang bahagi ng aking pagkatao, isang parte ng aking pamilya. Kasabay ng pagtanggap na yon, naramdaman ko ang isang malakas na agos ng enerhiya sa aking mga kamay. Mas matindi, mas malinaw kaysa kailanman. Hindi na ito isang bulong, kundi isang malakas na awit. Samantala, sa mansyon, si Rafael, na ngayon ay nasa ilalim ng mas mahigpit na pagbabantay ni Tita Cecilia, ay nakaramdam din ng kakaibang pagbabago. Ang kanyang pulso ay mas lumakas. Ang kanyang paghinga ay mas naging regular. Isang matinding lakas ang naramdaman niya sa kanyang kalooban. Tila mayroong pumukaw sa kanya mula sa mahimbing na pagtulog. Hindi niya maintindihan kung ano ito, ngunit alam niya sa kanyang puso na may kaugnayan ito kay ligaya. May pag-asa pa. Ang bawat segundo sa ilalim ng pagbabantay ni Tita Cecilia ay parang isang taon. Naramdaman ko ang kanyang pagmamanipula, ang kanyang pagpapanggap. Alam kong nasa panganib si Ligaya at mas matindi pa, nasa panganib din ang katotohanan. Ngunit nang dumaloy sa akin ang kakaibang lakas, isang bagong pag-asa ang sumilay. Ito ang lakas ni Ligaya. Ramdam ko ng araw ng pagdinig para sa akin at sa aking kapalaran na siyang inayos ni Tita Cecilia para formal niyang maangkin ang lahat. Ang bulwagan ay puno ng mga mamamahayag at mga taong usisero. Nakita ko si Tita Cecilia, nakaupo sa harap, nakangiti ng mapanukso. Sa tabi niya si Aling Rosa, na nanatiling tahimik at matamlay. Kinakabahan ako, pero hindi na tulad ng dati. May kakaibang tibay sa aking puso. Alam kong darating si Ligaya. Bumukas ang malaking pintuan. Lahat ay napatingin. Lumakad papasok si Ligaya, kasama si Don Mateo. Ngunit ang ligayang nakita ko ngayon ay hindi ang ligayang nakita ko sa kulungan. Nakataas ang kanyang noo, ang kanyang mga mata ay matatag. Puno ng determinasyon. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, ngunit para siyang isang reyna. Sa tabi niya, si Don Mateo ay naglalakad ng may pagmamalaki, may hawak na lumang journal. "Rafael!" tawag ni Ligaya, at ngumiti ako sa kanya. "Napakagaling ng timing niyo, hindi ba?" sabi ni Tita Cecilia. Tumayo. Pero huli na ang lahat. Ang ebidensya ay malinaw. Si Binibining Ligaya ang may sala. At sa pagkawala ng tanging tagapagmana, ako ang legal na tagapagmana ng De La Cruz Corporation. Ngumiti siya. Tila nanalo na. Ngunit hindi ko ito hahayaan. "Hindi!" Sigaw ko. Tumayo ako mula sa aking upuan, kahit nanginginig pa ang aking mga binti. "Hindi totoo yan. Si Liligaya ang nagligtas sa akin. Hindi siya masama." Nagulat ang lahat. Ilang taon akong tahimik, mahina. Ngayon, nagsasalita ako. "Maari po bang magsalita, Your Honor?" sabi ni Don Mateo, lumapit sa hukom. "Mayroon po kaming importanteng ebidensya." Pinayagan siya ng hukom. Lumapit si Don Mateo sa lectern, hawak ang journal. "Ang aking anak, si Rafael, ay hindi pinatay ni Ligaya.
Siya ay nilason ng aking bayaw, si Cecilia de la Cruz, sa tulong ni Aling Rosa. At narito ang mga patunay. Inilahad niya ang mga report ng investigador, ang mga findings tungkol sa toxin, at ang pagtatapat ni Aling Rosa. Nagulantang ang lahat. Nagulantang si Tita Cecilia. Mga kasinungalingan, sigaw ni Tita Cecilia. Siya ang may kasalanan, ang katulong na yan. Gumamit siya ng itim na mahika. Ngunit bago pa siya makatapos, lumapit si Ligaya. Hindi po ako gumagamit ng itim na mahika, Your Honor. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang kakayahan kong magpagaling ay isang regalo. Ito ay mula sa aking dugo. Dugo ng mga De La Cruz. Inilahad niya ang journal. Ang aking ina at ang kanyang mga ninuno ay bahagi ng isang linya ng De La Cruz na itinago ang kanilang kakayahan dahil sa takot na maintindihan ang kakayahang magpagaling sa pamamagitan ng pagdampi, ng panalangin, ng pag-asa. Ako ay isang De La Cruz at ako ay nandito para ipagtanggol ang aking pamilya. May isang babae sa audience, isang matanda, na biglang hinawakan ang kanyang dibdib, namimilipit sa sakit. Heart attack. Nagkagulo ang lahat. Tulungan niyo siya, sigaw ng isang tao. Ito na ang pagkakataon. Bulong ni Don Mateo kay Ligaya. Walang pag-aalinlangan. Lumapit si Ligaya sa matandang babae. Hinawakan niya ang kamay ng babae, pinikit ang kanyang mga mata, at bumulong ng isang panalangin. Ang buong bulwagan ay tahimik, naghihintay. Isang ilaw ang tila lumabas mula sa kamay ni Ligaya, isang banayad na init. Sa ilang sandali, unti-unting kumalma ang matandang babae. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal. Ang sakit sa kanyang mukha ay nawala. Napakasakit, pero nawala na. Bulong ng matandang babae. Nagtataka. Nagulat ang lahat. Ang mga mata ng mga tao ay nakatitig kay Ligaya, hindi na may takot, kundi may paghanga at pagkamangha. Ang kakayahang iyan ay isang regalo, hindi isang sumpa, sabi ni Don Mateo malakas. At ito ay umaago sa dugo ng aking anak, si Rafael, at ngayon, sa pamilyang aming sinumpaan na protektahan. Si Tita Cecilia, nakita ang lahat, ay tulala. Ang kanyang plano ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Si Aling Rosa naman ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Arestuhin si Cecilia de la Cruz at Aling Rosa. Utos ng hukom, ang kanyang boses ay matatag. Sa kasong attempted murder at pandaraya. Nagkagulo ang bulwagan. Hinarangan ng mga pulis si Tita Cecilia at Aling Rosa. Nagpumigla si Tita Cecilia. Sumisigaw ng mga pagbabanta. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Lumapit ako kay Ligaya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Salamat, Ligaya. Bulong ko. Ikaw ang aking himala. Ngumiti siya. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Ang lahat ng hirap, ng sakit, ay naglaho sa isang iglap. Sa wakas, ang katotohanan ay nanalo. At kaming lahat ay malaya na. Ngunit habang kami ay nakangiti sa isa't isa, naramdaman ko ang isang kakaibang kutob. Ang lahat ay tila maayos na. Ngunit mayroon pa ring isang bahagi ng aking sarili ang nararamdaman na hindi pa tapos ang laban. Ang kapangyarihan ni Ligaya, ito ay isang regalong may kaakibat na responsibilidad at ang mundo ay puno pa rin ng mga taong hindi nakakaunawa. Ang paghaharap sa bulwagan ay isang bagyo na humupa. Matapos ang lahat, ang katahimikan na bumalot sa aming pamilya ay hindi na puno ng takot, kundi ng kapayapaan at pagtanggap. Ako, si Ligaya, na minsay itinuring na alipin, na minsay inakusahan ng masama, ay ngayon ay isang tanggap at minamahal na miyembro ng pamilya de la Cruz. Sa aming pagbalik sa mansyon,
Hindi na mga bulungan ang sumalubong sa akin, kundi mga ngiti at pagbati ng pasasalamat. Ang mga katulong na minsay takot at nagdududa ay lumapit upang humingi ng paumanhin. Alam kong mahaba pa ang proseso para ganap na makalimot ang lahat, ngunit ito ay isang magandang simula. Si Don Mateo, ang dating matigas at nakatuon lamang sa lohika at pera, ay nagbago ng lubusan. Isang gabi, lumapit siya sa akin sa balkonahe habang nagbabasa ako ng libro. "Ligaya," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. "Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng aking pagdududa, sa lahat ng aking paghatol. Hindi ko inakala na may ganito palang milagro. At sa loob ng pamilya ko pa." Ngumiti ako. "Ayos lang po iyon, Don Mateo. Mahalaga po, naintindihan na natin ngayon. Ikaw at ang iyong ina, binigyan ninyo ako ng isang bagong pananaw sa buhay." Sabi niya, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. "Ngayon, alam ko na ang pinakamahalaga ay hindi ang pera o ang kapangyarihan, kundi ang pamilya at ang pag-asa." Isang araw, nagpunta kami ni Rafael sa Quezon. Sa unang pagkakataon, muling bumalik ako sa aming baryo. Hindi na may takot, kundi may pagmamalaki. Binisita namin ang puntod ni nanay. Inilatag ko ang mga sariwang bulaklak at ikinuwento ang lahat ng nangyari. "Nanay," bulong ko, "hindi po ako natakot. Ginagamit ko po ang regalo niyo sa tamang paraan. Hindi na po ako ikahihiya. Ipinagmamalaki ko na po kung sino ako." Niyakap ako ni Rafael. "Mahal ka ng nanay mo, Ligaya, at ipinagmamalaki ka niya." Sa paglipas ng mga linggo, nagsimula kaming bumuo ng isang bagong kinabukasan para sa De La Cruz Corporation. Hindi na lang ito tungkol sa kita. Ngayon, ito ay tungkol sa responsibilidad. "Gusto kong gamitin ang aming yaman para makatulong sa mga nangangailangan," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng lakas at determinasyon, lalo na sa mga may sakit at mahihirap, tulad ng iyong pamilya, Ligaya. Nagulat ako. "Talaga, Rafael?" "Oo, Ligaya. Ikaw ang nagturo sa akin ng halaga ng buhay. Ngayon, gusto kong ibalik ito sa iba." Nagbukas kami ng mga charity programs, mga outreach missions sa mga malalayong lugar. Gumawa kami ng mga free clinics, nagbigay ng mga scholarship. Ang De La Cruz Corporation ay hindi na lang isang pangalan ng yaman, kundi isang pangalan ng pag-asa. At ako, Ligaya, ay dahan-dahang natutong kontrolin ang aking kakayahan. Hindi ito isang bagay na nangyayari ng aksidente. Ito ay isang regalo na kailangan kong gamitin ng may layunin. Isang araw, sa isang medical mission sa isang liblib na baryo, nakita ko ang isang matandang babae na nahihirapan sa sakit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng hirap. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. "Ma'am, maaari ko po ba kayong tulungan?" Tanong ko. Tumango siya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Maingat kong idinampi ang aking mga kamay sa kanyang mga kamay. Pumikit ako, inipon ang lahat ng aking enerhiya, at bumulong ng isang panalangin. Naramdaman ko ang daloy ng enerhiya, ang init na lumalabas mula sa akin. Dumadaloy sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, unti-unting kumalma ang matandang babae. Ang sakit sa kanyang mukha ay nawala at isang ngiti ang sumilay. "Salamat, anak," bulong niya. "Salamat." Sa sandaling iyon, alam kong ito ang aking misyon. Hindi ako natatakot. Hindi ako mangkukulam. Ako si Ligaya, ang tagapagpagaling. Pag-uwi namin sa mansyon, habang kami ni Rafael ay nakatayo sa balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay malakas, hindi na tulad ng dati. "Ligaya," sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at seryoso. "May gusto akong itanong sa'yo." Huminga ako ng malalim.
Ang puso ko ay kumaakabog. Ano kaya ito? Ligaya, gusto mo bang maging liwanag ng buhay ko magpakailanman? Tanong niya at tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang tanong ni Rafael ay parang isang himig na matagal ko nang hinihintay. Ang paglubog ng araw sa aming harapan ay tila saksi sa isang bagong simula. Isang bagong kabanata sa aming buhay. Ang aking puso, na minsay balot ng takot at kalungkutan, ay ngayon ay puno ng ligaya. Oo, Rafael, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Oo, gusto kong maging liwanag ng buhay mo. Habang buhay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang lahat ng pagsubok, lahat ng sakit ay naglaho sa isang sandali. Ito ang aming pagtatapos at simula ng aming walang hanggang pag-ibig. Makalipas ang ilang buwan, ang De La Cruz Mansion ay napuno ng ingay at tawanan. Ang mga bulaklak ay sariwa. Ang mga dekorasyon ay kumikinang. Ito ang araw ng aming kasal. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng isang puting barot saya. Isang tradisyonal na damit pangkasal ng Pilipinas na may borda ng parehong simbolo ng aking lahi. Ang aking buhok ay nakapusod ng maayos at ang aking mga mata ay kumikinang sa tuwa. Pakiramdam ko, si nanay ay narito, nakangiti at ipinagmamalaki ako. Napakaganda mo, Ligaya, sabi ni Don Mateo, na ngayon ay mas bata tingnan dahil sa kapayapaan sa kanyang kalooban. Ipinagmamalaki ka ng iyong ina at ipinagmamalaki ka namin. Niyakap ko siya. Salamat po, Don Mateo. Pagdating ko sa simbahan, nakita ko si Rafael. Nakatayo siya sa altar, nakangiti ng buong ningning. Ang kanyang mga mata, na dating walang buhay, ay ngayon ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Siya ay malakas na malusog. Ang aking himala. Naglakad ako sa aisle, ang bawat hakbang ay puno ng pasasalamat. Sa bawat mukha na aking nakita, hindi na takot o pagdududa ang aking nakita, kundi pagmamahal at pagtanggap. Ligaya, bulong niya nang makalapit ako sa kanya. Ikaw ang aking himala. Sa harap ng altar, ipinangako namin ang aming pagmamahalan. Ang aming kwento ay hindi lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng pagtanggap. Pagkalipas ng maraming taon, ang De La Cruz Corporation ay naging isang higanting kumpanya na hindi lamang kumikita, kundi nakatuon din sa pagtulong sa kapwa. Nagtayo kami ng mga ospital at medical centers sa mga malalayong lugar, nagbigay ng mga scholarship sa mga kabataan, at nagbigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pananampalataya. Ako, si Ligaya, ay naging isang haligi ng pag-asa. Ang aking kakayahan na magpagaling ay hindi na isang sikreto, kundi isang regalo na aking ibinabahagi. Hindi na ako nagtatago. Sa bawat pagdampi ng aking kamay, hindi lamang katawan ang gumagaling, kundi pati na rin ang puso at kaluluwa. Isang araw, habang kami ni Rafael ay nakatayo sa isang burol, Tanawang Quezon, ang aming probinsya, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang pulso ay matatag, puno ng buhay. Minamahal kita, Ligaya, bulong niya. Ngumiti ako. Minamahal din kita, Rafael. Pinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang mainit na sikat ng araw sa aking balat. Ang hangin ay humahalik sa aking muka. Sa aking isipan, nakikita ko si nanay. Nakangiti. Ipinagmamalaki ako. Ang kanyang mga kwento, ang kanyang regalo, ay ngayon ay naging bahagi ng isang mas malaking kwento. Alam ko na ang aking pangalan, Ligaya, ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang paalala. Isang paalala na sa gitna ng lahat ng hirap at pagsubok, mayroong laging pag-asa, mayroong laging liwanag, at mayroong laging ligaya. At ang pinakamalaking milagro ay hindi lamang ang kakayahang
magpagaling ng katawan, kundi ang kakayahang magpagaling ng puso, ng kaluluwa, at ng isang buong pamilya.